Hello mga kakusina! Ngayong araw ay gagawa tayo ng isang comfort food na sigurado magpapainit sa inyo, lalo na sa malamig na panahon. Ang creamy at masarap na chicken sopas. Sa kulturang Pilipino, ang sopas ay isa sa mga paboritong pagkain tuwing malamig na panahon o tag-ulan. Karaniwang inihahain ito sa almusal, merienda, o minsan pati na rin sa hapunan bilang comfort food. Ang sopas ay may creamy na sabaw na may halong gatas, manok, macaroni, at gulay gaya ng karot, celery at repolyo. Madali itong lutuin at abot kaya ang mga sangkap. Kaya't paboritong ihanda ito ng mga nanay sa kanilang mga anak at pamilya. Ihanda na ang mga sangkap at samahan nyo ako magluto ng perfect na sopas recipe na pwede ninyong ihain sa buong pamilya. Kaya kung gusto niyo ng mainit at creamy na sabaw na talagang pampaalis ng pagod, panoorin natin hanggang dulo. Ipapakita ko muna sa inyo ang mga kakailanganin natin. Butter, chicken breast, sibuyas na puti, bawang, laking karot, tangkay ng celery, evaporated milk, chicken broth cube, elbow macaroni, at repolyo. Ang unang hakbang natin sa pagluluto ng sopas ay ang pagpapakulo ng manok. Ang dibdib ng manok o chicken breast ay isa sa mga paboritong parte ng manok sa pagluluto, lalo na sa mga lutuin na nangangailangan ng malinis at malambot na karne kagaya ng sopas. Bukod sa pagiging malambot, ang chicken breast ay tinuturing na mas malasa at mas mataas sa protina, ngunit mababa sa taba kumpara sa ibang parte ng manok. Ilagay ang manok sa loob ng kaldero at pakuluan ito sa katamtamang init. Maglagay ng sapat na tubig sa kaldero upang tuluyang malubog ang manok. Lagyan ng asin ang pinapakuloang manok at takpan ng kaldero pagkatapos. Hayaan mong kumulo sa loob ng 30 hanggang 40 minuto o hanggang sa lumambot na ito. Para naman sa mga matatabang piraso, maaaring dagdagan ang oras ng pagpapakulo. Kapag malambot na ang manok ay tanggalin na ito sa tubig at palamigin. Tandaan nyo mga kakusina na ang pinakuloang tubig ng manok ay huwag itapon. Magagamit natin itong sabaw mamaya sa sopas dahil nandito ang lasa ng pinakuluan nating manok. Kapag malamig na din ang manok ay pwede na itong himay-himayin at tanggalin ang buto nito. Kapag hinimay-himay na natin ang manok, mas magiging maliit na ang mga piraso kaya mas madaling kainin lalo na ng mga bata o ng mga taong hindi sanay kumain ng malalaking piraso ng karne sa sabaw. Ito din ay mas madaling humalo sa buong sopas, kaya't bawat kutsara ng sopas ay magkakaroon ng kaunting manok, gulay, at macaroni na nagbibigay ng balanseng lasa at texture sa bawat kagat. Sa madaling salita, ang paghihimay ng manok ay isang simpleng hakbang na nagpapahusay sa kalidad at karanasan ng pagkain ng sopas. Ihanda naman natin ang mga gagamiting sahog para sa sopas. Kuhanin natin ang bawang, isilin ng kaunti gamit ang kutsilyo at tanggalin ang balat. Pagkatapos, pwede mo na itong hiwain ng pino o durugin depende sa kung paano mo gusto sa lutuin. Ngayon naman ay ang sibuyas. Gawin natin ang pahalang ang hiwa, tapos ang patayo at dahan-dahan sa bawat hiwa para hindi masyadong mahapdi sa mata. Pagdating naman sa karot ay babalatan muna natin ito gamit ang peeler para mas mabilis ang pagbabalat. Pagkatapos ay hihiwain natin ito sa maliliit na kwadrado o dice kung tawagin. Ganon din ang gagawin natin na hiwa sa tangkay ng celery. Alisin ang mga panlabas na dahon na madalas ay medyo matigas o may discoloration. Ilagay ang repolyo sa chopping board, hatiin ito sa gitna para mahati ng pantay. Sa bawat kalahati, alisin ang matigas na tangkay sa gitna gamit ang kutsilyo. Pagkatapos hatiin sa gitna, hiwain muli ang repolyo ng pahaba na mas malalaking chunks. Para maiwasan ang aksidente sa paghiwa, ilagay ang flat side ng repolyo sa chopping board habang hinihiwa. Ngayon naman ay handa na tayong mag-isa. Kumuha ng kawali at painitin ito. Kapag medyo mainit na ay ilagay na natin ang butter at tunawin. Huwag pala masyadong malakas ang apoy natin dahil baka ma-overcook ang butter. Kapag tunaw na ang butter ay pwede na natin ilagay ang bawang at sibuyas para igisa hanggang sa lumambot at maging mabango. Isunod na ilagay ang karot at haluin saglit. Pagkatapos ay ilagay ang celery at tutuin ito ng ilang minuto para lumambot. Sunod na ilagay ang mga hinimay na manok at sundan ng paglagay ng hotdog. Ang hotdog nga pala ay optional lamang, pero nagbibigay din ito ng linamnam at kulay sa ating niluluto. Lagi nating haluin ang niluluto natin para mas lumasa ang bawat sangkap. Naalala nyo ba yung ginamit nating pinagkuluan ng manok? Ilagay na natin ito ngayon at isunod ang chicken broth at pakuluan ito para magsama-sama ang lasa ng mga sangkap. Kapag kumukulo na ang sabaw, idagdag na natin ang elbow macaroni. Hintayin itong lumambot ng kaunti bago natin idagdag ang iba pang sangkap. Idagdag din natin ang repolyo at hayaang maluto ang lahat hanggang lumambot ang macaroni at gulay. Ngayon, ibuhos na natin ang evaporated milk hanggang maging creamy ang ating sopas. Para sa dagdag na lasa, pwede nating lagyan ng kaunting patis o toyo.
Tikman natin para siguradong sakto ang timpla. Tapos, i-adjust natin gamit ng asin at paminta kung kinakailangan. Ayan, ready na ang ating mainit at creamy na sopas. Perfect na perfect para sa mga gustong magpainit ng tiyan. Tingnan nyo naman mga kakusina, sobrang creamy at puno ng gulay. Sigurado magugustuhan ito ng buong pamilya. Maaari na natin itong ilagay sa isang mangkok o bowl at iserve sa ating pamilya habang mainit pa. Sigurado din ako na mabubusog sila dahil sa dami ng sahog na magbibigay ng masaganang sustansya sa buong pamilya. Mga kakusina, I present to you ang ating chicken sopas. Napakasarap at siguradong paborito ng buong pamilya. Sana ay nasundan nyo ang ating recipe at subukan ito sa inyong kusina. Huwag kalimutang i-share at i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo ang ating recipe. Mag-subscribe na rin para sa mas marami pang masasarap na recipe na ating pagsasaluhan. Salamat sa panonood at kita-kits sa mga susunod na episode ng Kusina Captured!